lang tungkol sa ginto ang tanong. Sa araw-araw nagkalat online ang mga peking tinda. Minsan o-order ka pero iba ang darating kesa dun sa nasa picture. Minsan naman murang sofa pero pagdating, laruang sofa lang pala. Minsan pang-branded ang presyo pero peke pagdating. Ano pong habol namin sa ganitong sitwasyon? Well, sabi nga nila, all that glitters is not gold. Madalas tayong masilaw sa kinang ng mga bato at sa sitwasyon nga na ito, ginto. Pero peke naman pala at nabudol tayo sa galing ng kanilang modus at hocus-pocus kaya't naloloko tayong bumili. Ang mga ganitong panloloko tulad ng ang nasa kote sa video at sa tunay na buhay na talagang naloloko tayo sa galing ng sobrang pekeng advertising of course ay krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. At ito ang krimen ng estafa through false pretenses or deceit. 4 po ang elemento ng krimen na ito. Ang una nga ay panloloko o pagkukunwari na ang isang bagay ay tunay pero fake pala, whether it's gold or a fake bag, a fake sofa, basta fake. Pangalawa, yung timing ng panloloko. Dapat ang panloloko ay bago kayo nagbigay ng pera. Kumbaga, hindi nyo sana ibibigay at ita-turn over inyong hard-earned money kung hindi naman kayo nadala sa panloloko nila. Pangatlo, ang inyong paniniwala sa mga representasyon at pangako ng seller na kung wala ito, ay hindi nyo naman sana bibili ng mga gamit. At pang-apat na elemento, na nagkaroon kayo ng loss or damage bilang isang biktima. Of course, kung ang bentahan ay ginawa o na-advertise online, halimbawa sa social media marketplace, sa mga e-commerce platforms or messaging apps, mas mataas ang magiging penalty dahil ito ay sakop ng Cybercrime Prevention Act if the sale was made, advertised, or negotiated online. At kung 5 or higit pa ang gumawa ng scam, ito ay magiging non-bailable na krimen ng syndicated estafa na reklusyon perpetua o hanggang 40 taon ang penalty. Of course, labag din ang mga ganitong panloloko sa Consumer Act of the Philippines dahil nga ito ay fraudulent and deceptive sales practices at pwede ring adulteration of substances, pero ang maximum na kulong dito usually hanggang 5 taon lamang. Pero pwede pa rin mag-file ng kaso na dito. Pero syempre, maaari din kayo maghabol dun sa amount na nawala sa inyo, pero mas mahirap sigurong habulin yon. But theoretically, pwedeng ikubra or hanapin ng biktima dun sa mga nampeke sa kanila. So tandaan po natin mga kapahuso, huwag pumayag na matanso, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At hindi lahat ng maganda sa larawan ay totoo. Bago magbayad, mag-verify muna ng seller, mag-ingat sa presyong sobrang baba at minsan naman kung sobrang taas din. At huwag matakot ipaglaban ang inyong karapatan kapag kayo ay naloko dahil may batas na nagpoprotekta sa mga mamimili at may mga ahensyang handang tumulong. Of course, nandyan po ang PNP at ang NBI na mayroong mga cybercrime division. Huwag hayaang makalusot ang mga ganitong mapagsamantala at huwag din hayaan ang inyong pinaghirapang pera ay mapupunta lang sa mga manloloko. In the meantime, pwede na lang kayong magsayaw, di po ba? Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kamayapaan ng pag-iisip. Paano ba yan? Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.